Pag walang reklamo, Pag wala reklamo, sir, alis na. alis na. Pagkatapos May mga bayad, bumabalik po may dyan. bumabalik. I'll tell you, may missing ka doon. Dapat, nung magsanla siya, tinimbang sa harap niya, di ba? Nakita niya kung ilang gramo. O bakit pag binalik, wala na palang timbangan? Walang timbangan, sir. No, it's part, sorry. I missed that. Pero No, no, it's been a practice. We've tried that. Pag tubos, nagsana kami, nagpasa na ako. Practice ng karamihan sa inyo, ititimbang yung alahas, gold man yung kwintas, sing-sing, bracelet, titimbangin sa harap, papakita, o yan, ilang gramo yan, mag-compute, o yan, okay ka ba o hindi, magtawaran. And then after, matapos kiskisin of course, pagkatapos bayaran, lagay sa bolt, lagay sa cellophane bolt. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng hindi manananla. na. I can report Kaya this. doon nagkakaroon yung reklamo na binabawasan, pinuputulan, Iba na yung quality, sir. Yes. iba ng quality o dili kaya natatanggalan na ng isang gramo, especially kung malaki ang alahas, mahaba yung ano. Bakit wala nag-check ng timbangan ng mga alahas? So kung sinabi yan, 5 grams lang ito, kahit na 10 grams pa yan, walang magawa. Usapan naman natin ay tungkol sa pawn shop. May mga reklamo po kami natatanggap tungkol sa ilang hindi magandang practice ng pawn shop, and I'm happy nandito yung Cebuana Juwelier representative. Although wala naman talagang patama to sa any particular pawn shop, ang una ay yung bang nababawasan daw ang timbang. Dito sa Cebuana, paano bang patakaran ninyo pag halimbawa mayroon nagsanla ng kwintas na ginto? Ano ba yung proseso? Good afternoon, Mr. Chair. Ang proseso po sa Cebuana, so we will ask for the physical handover of the jewelry. Okay. And then may method po kami tinatawag na touchstone method. Which is? Which is, you'll scratch a bit of the... yung kinikis-kis? Opo, tapos... Nilalagyan na parang asido? Yes, sir. Tapos i-match mo siya to another stone with as a benchmark. Okay. And then from there po, ma-determine how much karat yung jewelry. And based on that, i-compute na yung appraisal value, sir. Okay. Kasi may mga sumbong po na sa sobrang kiskis na di-deform yung singsing o yung hikaw o yung kwintas for that matter, na so sobrang daw pagkiskis. Kaya pag sinasanla na nila sa ibang pawn shop, yung iba bumababa na appraisal value. We are aware of that, Mr. Chair. Alam niyo ganun, no? And may mechanisms po kami. May grievance and customer complaint mechanism po kami. So dapat ginagamit ko yung standard sa okay ng pagkiskis para ma-determine na talaga kung yung ba ay ginto o hindi. Actually, yes, sorry, Mr. Chair. Go ahead, sir. May ano po yan, may training po yung ano namin, yung pawn shop personnel namin. It's just that siguro may talagang mga tao na mabigat ang kamay or whatever. Nangyayari talaga yun, nakakarating sa branch services group namin na may complaint about the jewelry having been scratched. Meron naman kaming ano nga po, may grievance mechanism kami. Nagkakaroon ng conference with the branch personnel and the owner to determine. And in the case po na talagang nakita naman na na-scratch ng medyo matindi yung jewelry, there's the option to have the jewelry replaced or have it repaired, or in certain cases, we pay in cash po. Binabayaran nyo? Yes po. Tapos hindi po doon natatapos, Mr. Chair. If there is negligence on the part of the personnel, kasi ayaw nga namin maulit to, as a deterrence, we do impose disciplinary action on the erring employee. Good. Ano naman yung mga kwento na sumbong na binubutasan yung mga alahas sa ginagawa nilang pag-praise or para pag-determina kung anong karat, kung anong bigat? So ba't kinakailangan butasin pa yung... Sir, Mr. Chair, that would be against the procedure, the established procedure. But that's happening. Not only sa Cebuana, it happens maski na sa iba pang pawn shop. I am not personally aware, Mr. Chair, sa Cebuana with that. I can check the records. Pero in that case, sir, matitrigger yung grievance mechanism. If it was damaged, it can be replaced with the same value, or if it can be repaired,
we will handle the repair, or kung talagang preferred na na cash, and establish talaga na it's our fault, we do pay the customer in cash. Sino ba nag-regulate ng ng mga sanlaan? It will be BSP or Mr. Okay, Chair. sumasagot pa kay BSP? Wala na naman. Microphone po, walang not specifics on the pawn shop, but with respect to the BSFIs, or what we call the supervised institutions, if there are frauds or complaints from the public or consumer complaints, what we look into is first the robust, comprehensive consumer complaints mechanism of the bank. And so we assessed on that based on that profile of the bank, whether you have a comprehensive consumer complaints mechanism. And if there are fraud, of course, that may be considered as unsafe and unsound. So there would be a recalibrated supervisory intensity based on the findings of or assessment of the BSP. But we only do that if there are instances of complaints. We don't really do that in a regular supervisory manner, because what we look into is the risk management and good governance of the covered institutions or the supervised institutions, which pawn shops are included. But you can come up with policies and guidelines that has to be followed by every pawn shop na manggagaling sa inyo to protect also the rights of the consumer, that sa mga tao nagsasanla, the clients. Yes, sir. We have a consumer protection program in the BSP. And if there are complaints, we have a specific unit handling those complaints, the Consumer Protection and Market Conduct Office. Very good. Yan, pag-usapan natin later on. Okay. Attorney Jeffrey Punzalan ng Cebuana. Now, yung nag-assess kung magkano ang halaga, ano yung expertise niya, qualification niya para siya may tawag na appraiser ninyo? May training po yan, Mr. Chair. They will not be required to handle a branch. Kasi we work on... No, sa appraiser, ano natin, halimbawa sa gold, binabase ba nila yung appraised value sa amount ng sa market, sa gold market ng gold? Yes, sir. Yun yung... Tsamba lang. Kasi no. merong branch na mataas ang appraise, tapos dadalhin mo yung sa ibang branch, pareho halimbawa si Buana, biglang bababa. So hindi makaparehas-parehas. Actually, sir, baliktad ngayon, pataasan na appraisal value ngayon, sir. Kasi di ati wala, pupunta ka sa isang branch, mababa. Mababa din. And then, punta ka sa isa pang branch, another Cebuana or same sanlaan, mas mataas. So, what I'm trying to say here is, hindi nagkakaparehas. The formula, yes, sir. May konting flexibility, sir. For us, it's part value of the jewelry, part parang kumbaga credit standing nung owner, nung borrower. So inimbestigahan niyo muna. Yes, so parang may KYC yan, sir. If they're frequent customer na nagdadala. Kung snatcher, mas mababa. Ay, sir, definitely none. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Oh, sir, I know. We heard of instances. Kung ano mga snatcher yung sandahan, I'm not pointing at you, ano? Yes, sir. Yes, sir. We are aware. Di ba? So, okay. So, huwag niyo nabutasan yung mga, definitely, sir, it's not a policy, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, nilagay niyo na yung alahas sa cellophane. Kunya, nag-fill up na ng form. And binigay niyo ng pera, wala tayong problema doon. Pagtutubos, ano nangyari? Pagtubos, sir, kukunin sa vault yung exactly. Jewelry. Okay. And then the borrower will be given the opportunity to examine the jewelry and check nga. Usually doon nanggagaling yung complaint, sir, pagtutubusin na. Exactly. Bakit may nangyari dito sa ano? Correct. And may standard operating procedure po kami, sir. May reporting yan. In fact, sabi mo exactly. Sorry, sir. Okay, point by point. So kukunin sa vault. And then represent sa pagkakagaling sa vault, from the vault directly pupunta din sa customer. Yes, sir. Diretso po. Examine niyo po. Yes po. Okay. And then dapat 'yon branch personnel tsaka yung borrower po titingnan and examine and sasabihin na kung may reklamo ka ba o wala. So okay na pag walang reklamo. Pag walang reklamo, sir, alis na. May mga bumabalik po diyan. May bumabalik. I'll tell you, may missing ka doon. Dapat nung magsanla siya, tinimbang sa harap niya, di ba? Nakita niya kung ilang gramo o bakit pag binalik wala na palang timbangan.
Walang timbangan, sir. No, it's part, sorry. I missed that. Pero No, it's been a practice. We've tried that. Pag tubos, nagsana kami, nagpasana ako. Practice ng karamihan sa inyo, ititimbang yung alahas, gold man yung kwintas, sing-sing, bracelet, titimbangin sa harap, papakita, o yan, ilang gramo yan, mag-compute, o yan, okay ka ba o hindi, magtawaran. And then after, matapos kiss-kissin of course, pagkatapos bayaran, lagay sa ilagay sa cellophane bolt. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng manananla. yeah. I can report Kaya doon nagkakaroon yung reklamo na pinabawasan, pinuputulan, iba na yung quality, sir. Yes. iba ng quality o dili kaya natatanggalan na ng isang gramo, especially kung malaki ang alahas, mahaba yung kwintas. See? I can report this, sir, to the branch services. Well, not of only, hindi lang investigation. ikaw, hindi lang kayo. Yes, sir. Maraming mga alahas na gano'n ginagawa. Pag tubos na, wala na. Hindi na hinaharap yung timbangan sa nagsasanla. Kung minsan nililito pa yung timbangan, kinakausap, ganito gano'n. Dapat, kung ano yung ginawa sa pagsanla, pinakita yung pagtimbang, paglagay sa cellophane and all, pagtubos, ipakita rin ulit. Ito yung timbangan ha. And then, ipakita yung same na. O yung, nandiyan sa papel mo, ito yung timbang. Nung sinala mo, ngayon, ito pa yung timbang. Ang sunod na sagot ka ngayon, sino nag-calibrate ng timbangan ng sanlaan? Is that supposed to be SEC, DTI, or PSP? Kasi pwedeng dayain, kung sa palengke nga, dinadaya mo. Di ba? Palagi nakakahuli dyan yung DILG, yung DTI, palagi nakakahuli na yung timbangan dyan sa palengke, mga palengke. Dinadaya. Sa sanlaan, pwedeng dayain yung timbangan. Sinong nag-inspect ng mga timbangan sa mga sanlaan? Is that PSP? Sino? Si Buana, okay na lang bahala dyan. Mr. Chair, it would be, as far as I know, it's internal quality control. But if I may share, Teka muna, so internal lang. So walang government regulatory body na nag-ensure na yung timbangan ay sumusunod doon sa standard na kailangan tama at working at hindi nalulugi yung mga customer. we have to check, sir. But to be fair to the BSP, Mr. Chair, we have regular audits and even I suppose No, I know regular branch visits. Anong branch visit? Pero sinong merong responsibility dapat na sinisiguro na yung, kasi dito sa timbangan nagkakatalo nakita ko na yung problema yung reklamo na kulang sa kulang na sa timba yung kanilang alahas o naputulan na etc. Sino dapat? BSP o ano ba dapat yan? SEC, no? Okay, DTI? BIR? Sino dapat? So we have to come up. Kaya nga we're talking about ito siguro in native legislation. Dapat magkaroon tayo ng isang government agency na masiguro na tulad ng ginagawa ng DTI sa mga timbangan sa palengke, meron din dapat taga-check sa mga timbangan ng mga pawn shop to make sure na yung timbangan nila ay tama at hindi nandalaya. Sa palengke nga ginagawa natin, yan pa kaya alahas. That's fair, Mr. Chair. Diba? Now, hindi naman kayong guilty nito si Buana, pero BSP, marami sa mga pawn shop na pinapayagan magsanla, cellphone, alahas, nang walang ID. Kasama ba siya? Hindi, ibang pawn shop. Okay. Sa inyo mahigpit nga. Pero, again, BSP siguro to. Sabihin nyo sa mga colleagues nyo na dapat may mga penalized na yan. In fact, I tried this before. Meron pa akong show many years ago. Nagsanda yung mga staff ko ng alahas, left and right. Tinanggap, walang ID. Siyempre, napapalusot. Tatanungin, may ID ka? Wala po, naiwan ko Tapos yung itsura, ay mukhang snatcher to, hindi natutubusin. O sige, halika na rito, ito yung amount. Dapat maigpit din. That should be the job of the BSP. Wala sa inyo ditong tungkol sa ano. Anong department ba yung sa Sir, sanlaan? not again specific to pawn shop, but with respect to the transactions with supervised institution, if they open an account, there's what we call the due diligence part on the part of the bank, and one of the requirements, basic requirement, is to request for an ID. Yeah, for an ID. Yes. So, but there are some, except si Buana, base sa mga ginawa ng mga testing ng mga tao ko, si Buana, okay kayo doon. Yung mga iba, hindi na kailangan ng ID. Ang ginagawa, kinikilatis lang. Pag nakita, mukhang hindi na ito tutubusin. Wala na, tanggap ng tanggap. Na hindi dapat kasi
yung sanlaan, whether you believe me or not, hindi naman sa lahat, yan po yung source of income ng mga snatcher. Matapos na makapag-snatch, takbo sa sanlaan, pinakamabilis. At may mga suki-suki sila dyan. Sa Cebuana, mahigpit pala. O di, Cebuana, hindi kaya takbo ng mga snatcher. However, it remains a fact na pati hindi kayo naninimbang, hindi nyo tinitimbang yung alahas pag na-withdraw na sa inyo. Diyan pwede mandaya. Hindi kayo as an institution, siguro yung mga tao ninyo dyan. Diba? Kulang sa timbang. At saka dapat, yung timbangan ninyo, may nagka-calibrate. Kung sinabi ko, kung yung DTI nga chinecheck ang timbangan ng mga gulay sa palengke, yung mga timbangan ng mga isda sa palengke at kinukumpiska at kinakasuhan pa yung mga nagtitinda ng isda sa palengke. Bakit wala nag-check ng timbangan ng mga alahas? So kung sinabi yan, 5 grams lang ito, kahit na 10 grams pa yan, walang magawa. Kasi na-adjust na. Walang magawa itong mga customer, tanggap na lang. Yun eh. Diba? So siguro cellphone, tumatanggap kayo? Yes, sir. As far as I know, tumatanggap din po kami. Ang pinakamadaling cellphone, computer, yan ang madaling nakawin ng mga kawatan, ng mga addict. Cellphone, tapos takbo agad. So paano patakalan nyo? Kunyari, may dumating sa inyo, may iPhone 15 o iPhone 16 sa sanla sa inyo. Sir, may code yung phone, sir, IMEI kung tawagin yata. So we have a way of checking if Buksan niya. yes, we're asking for proof na either they purchased it or other proof na they own it. Kung wala yun, sir, hindi masasala sa amin. So ID, of course, and then dapat mas mahigpit sa cellphone. So ID, kasi yung usong iniista cellphone eh. And then after ID, they have to show proof pang maaari kung meron pa sa kanila yung receipt na Resibo. pagbili nila. Yes, sir. Yes, In the absence of that receipt, dapat kaya nila may open yes, sir. kung may code. Yes, sir. Pag They have to show that they own it, sir. they own it. Pero may mga sandaan na hindi ata. We are aware as well, Your Honor. And in instances na nangyari sa amin yun, we did discipline our employees. Robust din, sir, yung namin CCTV system all over the branches. Naka-centralize yun sa office namin sa Makati. So we can monitor real time yung nangyayari sa branches. So madaling i-retrieve yung yung CCTV footages if there's anything na if it can be used as evidence dun sa nangyayari between the branch personnel and the owner. Magkano ho ba ngayon yung interest rate ang allowed BSP para sa mga sanlaan? Again, sir, based on the limits that a while ago given, I think that's up to 15%, but only up to 10,000 pesos. 10,000 pesos below. Up to Beyond that, 50%. Your Honor, the only limit is 3% for credit cards. But For pawn shop. that would include the pawn shop with respect to the no, sir. That's only applicable to financing and finance companies. For pawn shop, there's none because it could be based on competition. So that's based on what Sa inyo, Your Honor. ilang percent kayo, Attorney Punzalan? This is published, Mr. Chair, sa website namin. I think we're at 4%. 4%? Maturity at 4 there an months. 4 months? 4 months. Magkano amount na maximum or minimum or starting amount? Depending on the appraised value po. So may loanable amount kami base sa appraised value. It could go as high as 85% of the loanable of the appraised value. So if the jewelry is appraised, for example, at 10,000 value, you can loan 8,500. And then it improves, Mr. Chair, depending nga dun sa credit standing mo. If you're a repeat customer, it can be as high as 90 to 95 of the appraised value loanable amount. Okay. Curious lang ako, ano ginagawa nyo sa mga alahas na hindi na tutubos, yung narimata na? So after the 4th month, Mr. Chair, I think we give a 30-day grace period, and then pursuant to law naman, we can forfeit the jewelry na. Hindi, ano ang ginagawa nyo doon? Nireremata. Remata and then Mr. pinibenta Chair. nyo? Binibenta. Yes, sir. Okay. Andito ba yung AMLAC? Okay, AMLAC.
and BSP. Data showed 782,399 suspicious transaction reports worth 22.6 billion were filed between 2017 and 2020. As a requirement for the issuance by the BSP of the authority to operate, applicants are required to attend a briefing on pawn shop regulations and seminars on the Anti-Money Laundering Act. However, pawn shops reported the biggest jump in suspicious transactions report to 151,648 in 2020 from only 542 in 2017. Is this accurate? That's sir. So we're talking about ano rito, money laundering. So That's the data. There's no money laundering for suspicious transactions on suspicious transactions. transaction lang. Suspicious transaction reported as of 2020. Siguro it's about time na you guys have to monitor also activities Yes, sir, dyan we- sa we mga pawn monitor, shop. sir. Na We maaaring if there is a complaint, there's an underlying predicate crime. Underlying us, we investigate, sir. so pwede ba kayong gumawa ng guidelines o mga policies na pag ito ang dapat ginagawa ng mga pawn shop para iwas sila na mapasok sa AMLAC, and then magsiseminar sa kanila. Nagsiseminar ba sa inyo? Requirement yun, sir, para makapag-register sa AMLAC. Is it seminar. it's a must? Only one time. I may every 2 years, sir, nag-update sila. Kayo ba nagseminar sa AMLAC? Yes, Mr. Chair. We have a devoted anti-money laundering unit, Mr. Chair. And then we have an enterprise-wide training on anti-money laundering. Regular po yun. Ayan Ryan France Pawn Shop. Hindi naman kilala ito. Malit na pawn shop to, location sa Tacos, Manila. Nagsanla ng hikaw yung isa kong staff. Tinanggap, walang ID. Ayan, which is bawal to BSP, di ba? It's a big no-no. And they were allowed to do so. Now, isa pang topic na lang, last. Meron akong mga complaints na tanggap, and then nakita ko namin to sa YouTube, yung ilang mga site na kung saan yung sa micro savings from the pawn shop going to GCash. Kaya nga gusto kong masagot ito ng GCash. In fact, 4 months ago, nagkaroon ng napakaraming mga complainant na nawawala yung kanilang pera. So nakita ko ang problema hindi sa pawn shop talaga, kundi sa GCash. But GCash sometimes are saying, tingnan yung pawn shop muna kami. So ano yung natin dito? Sino ba dapat sagot dito? DTI or SEC? Walang SEC. Sir, GCash po is under BSP. GCash o BSP. Sikat ang BSP rito. And it's okay, sir. It's okay. Basically, sir, the GCash, or what we consider as EMI, or the electronic money issuers, are being supervised by another sector. That's not they're not equated to banks and that we supervise. So I cannot. I beg your indulgence, Your Honor. I cannot answer on the supervision of the GCash because that's being Another unit. supervised by another unit. Okay, so next time, Comsec, invite natin yung unit na may kinalaman sa GCash, tawag nito, may hold sa GCash. And then, unless kung and then yung GCash papuntahin dito sa next hearing. Okay, isabihin na natin GCash. So kayo, hindi nang bubutas ha, huwag niyo nang butasin yung mga alasa. Saka wag na kayong kiskis dahan-dahan. Saka sundin nyo sir yung sa harap nung nagtutubos, itimbang ulit yung alahas. We will remind our branch Yes. services, sir. Yun. Thank you for the reminders. And then, kayo na siguro on your own, every now and then, para sa pangalan nyo rin ito, to protect your name. Diba? Tagal na kayo sa business, I know, gusto nyo mapaganda lang ang pangalan nyo. Pakita nyo na, ito, certificate na nakalibrate itong namin, timbangan. Tapos pakita yung certificate ng appraisal nyo kung saan nag-aral. Paganda yun, pogi yun, pang-attract.
We will consider those suggestions. Okay, Mr. sige. Chair. Notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you po, ladies and gentlemen.